Wala man lang bang kanin dito? Sigaw ni Ismael, na stepfather ni Ayla, habang hawak ang bote ng alak. Wala na po kasing bigas dito kaya wala akong masaing. Sigang sagot ni Ayla dito, kaya naman humarap ito kay Ayla at marahas na hinawakan ang balikat nito. May pagkapalaban din kasi itong si Ayla. Bakit naubos ka agad? Kakabili ko lang kahapon Lamon ka lang siguro ng lamon dito sa bahay. Napangiwi ang dalaga sa higpit ng pagkakahawak ni Ismael sa braso ni Ayla. Tinapik naman ni Ayla ang kamay nito. Huminga ng malalim ang dalaga para humugot ng lakas. Winaksi ang kamay ng kanyang stepfather. Paano ko pagkakasya yun ng 1 kilong bigas? Kahit lugawin ko pa yun, hindi po yun naabot ng 2 araw. Sigaw ni Ayla at sa sobrang galit, hinila nga siya ng stepfather at hinatak siya palabas ng kanilang bahay. Nay, tulong po! Paghihingin na Ayla ng tulong sa ina. Sige Ismael, palayasin mo na nga yang palamuin na yan. Sulsul pa ng kanyang ina. Palibhasa, na brainwash na rin ng kanyang stepfather. Sorry na po, sambit na nga lang ni Ayla dahil wala namang choice. Dahil wala siyang tutulian. Pinagtitinginan na nga sila ng kanilang mga kapitbahay sa squatters area at nagbubulungan pa sila. Parang makapagreklamo ka, parang alam mo kung paano maghanap ng pera. Singhal pa nga ni Ismael. Nagpa-part-time naman po ako para mapaaral ang sarili ko. Sagot ni Ayla. Yan bang pinagmamalaki mo? Halika, dadalhin kita kay Sonia para may kwenta ka naman. Pakiusap po, huwag niyo akong gagawing bugaw. Sabi nga ni Ayla, pero kinaladkad nga siya ng stepfather sa daan. Kawawang bata to, may mataas na pangarap sana. Bulong pa nga ni Aling Jenna na malapit sa dalaga. Oo nga, nagsusumikap ang bata sa pag-aaral tapos itatapon lang nila ang paghihirap nito. Sang-ayon naman ng isa nilang kapitbahay. Pilit na kumakawala si Ayla pero mahigpit ang pagkakahawak ng kanyang stepfather sa kanyang buhok. Nakarating sila sa isang bugaw na nagngangalang si Sonia at abot tenga nga ang ngiti nito. Sa wakas, may sariwang birhen ang dumating. Salubong ni Sonia sa kanilang dalawa habang si Ayla ay walang nagawa kundi ang umiyak. Sa pagpasok pa lang nila, sa gwardyadong gate ng bahay ng bugaw ay alam ni Ayla na wala na. Sira na ang kinabukasan niya. Magkano ba yung bata mo? Tanong agad ni Sonia sa kanyang stepfather. Pakiusap dito. Ayoko dito. Mariin na sabi ni Ayla at hindi mapigilan ng mapahagulgol. Wala ka namang kwenta. Sa ngayon, makikinabang na ako sa'yo. Sambit pa ng stepfather. 50,000. Sagot ng kanyang stepfather at natigilan si Ayla. Maghahanap na lang po ako ng trabaho dito. Mas malaki pang kita. Titigil na lang ako sa pag-aaral. Huwag mo lang ako iwan dito. Huwag mo akong ibenta. Pagmamakaawa nga ni Ayla. Pero hindi naman na konsensya si Ismael at tinanggap pa rin ang pera na bigay ni Sonia. Umalis itong ngiting aso habang binibilang ang pera at hindi man lang nakuhang lingunin sa Ayla. My dear Ayla, sambit ni Sonia at hinawakan ang panga ni Ayla. Sa sobrang ganda mo, siguro triple pa ang balik ng parang binigay ko sa amahan mo. Sambit ni Sonia, tinitigan niya ito ng masama. Masasanay ka rin dito at magugustuhan ng trabahong to. Sino ba naman ang hindi? Liligaya ka, bawat gabi. Nakangising sambit nito at nilampasan si Ayla. Mila, ayusan niyo yung bago nang makapagsayaw agad mamaya. Turuan mo na rin kung anong dapat gawin nang hindi tatanga-tanga mamaya. Utos nga ni Sonia, kaya naman agad na lumapit si Mila kay Ayla. Ayoko dito. Pulong ni Ayla. Shh, gawin mo na lang ang gusto ni Madam dahil pinaparusahan nila dito ang mga hindi sumusunod.
Sambit ni Mila at inalalayan si Ayla na tumayo dahil ito ang nangihina. Ayoko dito. Kahit ako, ayoko rin dito. Bulong ni Mila. Pero kailangan nating mabuhay dahil habang humihinga pa tayo, may pagkakataon pa tayong makatakas rito. Hindi makuha ni Ayla ang sumagot kaya marahan siyang hinila ni Mila papunta sa kanilang dressing room. Oy, may bago pala? Malanding salubong naman sa kanilang dalawa ni Ayla ng kasamahan ni Mila. Huwag niyo siyang pakialaman. Sa akin to, pinapaalagaan ni Madam Sonia. Seryosang sambit ni Mila. Kaya napaupo ang lahat nang humaharang sa kanilang dalawa. Pumili ka ng mga susuotin mo, sambit ni Mila at pinaharap si Ayla sa mga damit. Napangiwi ito sa itsura ng mga damit. Ako na nga lang pipili. Ito nang mas bagay sa'yo, sambit ni Mila sabay dampot sa isang itim na dress na sobrang revealing. Sa sobrang ikli. Wala bang mas maayos na damit kaysa dyan? Tanong ni Ayla. Wala. Kaya dali suotin mo na. Sambit ni Mila at tinulak siya papasok sa isang bisan. Ilang oras ang lumipas at nakaharap si Ayla sa salamin. Suot ang damit na pinili ni Mila. Nilagyan din ito ng makeup ang mukha niya na mas lalong nagpatingkad ng kagandahan niya. Oh, parang saswertehin ako mamayang gabi ah, sambit ni Sonia at lumapit sa kanya habang hawak ang isang sigarilyo. Ma'am, makakauwi ba ako bukas? Inosenteng tanong ni Ayla. Iha, lahat ng pumasok dito ay nakalabas lang dahil binili din ng mga milyonaryong adik sa akin sa mas malaking halaga. Kaya galingan mo para makalis ka agad dito at hindi ka malaspag ng iba't ibang lalaki. Sambit ni Sonia. Napangiwi na nga lamang dalaga at sa isip-isip nga nito, hindi pwedeng maikam siya ng iba't ibang lalaki. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Ikaw nang susunod. Bulong ni Mila sa kanya habang papasok sa kanilang palitan at wala man lang itong saplot. Naramdaman ni Ayla ang hiya sa sarili nang marinig ang pagsipol ng mga lalaki sa buong nightclub. Diyos ko, patawarin mo po ako. Bulong ni Ayla. Sinabayan na nga lamang ang tugtog ng musika. Ano ba yan? Maganda sana, parang tungkod namang sumayaw. Reklamo ng isang lalaki sa sulok. Ibaba mo na nga yan. Sigaw pa ng lasing. Pero hindi sila pinakinggan ni Ayla. Wala eh, hindi talaga niya alam ganitong gawain. Masyado pa siyang inosente. Ngunit napako ang tingin niya sa isang lalaking madilim ang aura mula sa kabilang bahagi kung saan matatahimik lang ang mga tao. Wala bang tutulong sa akin dyan? Tanong ni Ayla sa sarili at nakipagtitigan sa lalaking madilim ang aura. Tila kinakausap nito. Ayusin mo naman ang pagsasayaw. Sigaw naman ni Sonia. Dahil sa sobrang inis, ay nilapitan siya ni Ayla sa entablado at kakalad ka rin na nga si Ayla, palis sa stage sabay sabing, tama nga ang stepfather mo, wala kang kwenta. Nang biglang, stop! Sigaw ng lalaking nakatingin kay Ayla. Kanina sabay tayo sa kinaupan nito. Natahimik ang lahat ng lasing dahil kilala siya ng mga ito maliban lamang kay Ayla. Magkano siya? Agad na tanong ni Levi. Kaya napatayo ng tuwid si Sonia sabay ngiti. Sa unang pagkakataon, Mr. Walton, ay may natipuhan ka rin sa mga babae ko. Nakangising ngiti nga ni Sonia. Just name the price. Matigas na sambit ni Levi, kaya napatikhim si Sonia. 1 million, sagot ni Sonia at namilog ang mata ni Ayla. So sobrang laki ng pera na inalok ng ginang sa lalaki kaya lumapit ang lalaki sabay hawak sa nanginginig na kamay ni Ayla. Pay her. Tipid na sambit ni Levi at lumakad habang hawak
ang kamay ni Ayla. Sa hindi malamang dahilan ay sumama si Ayla sa kanya at hindi man lang nakuhang tumutok. Dahil na rin siguro sa kagustuhan niyang makaalis sa lugar. Sa pagkalabas sa bahay, aliwan na yung unti-unting nanghinang tuhod ni Ayla. At habang nalabo ang mga mata, "Take care of her, Manang. Kailangan niya ng pahinga dahil sa nangyari kanina." Ngayon, malumanay na sabi ng baritonong boses. Gusto niyang gumalaw, pero hindi niya magawa dahil sa sobrang panghihina. "Okay po, sir. Ako nang bahala rito." Rinig ni Ayla na sagot ng isang babae sa lalaking nagligtas at bumili sa kanya. Kaya lumabas si Levi sa silid at agad siyang sinalubong ni Tyrone. "Sinayang mo yung pera mo sa babaeng bayaran?" Inis na tanong ni Tyrone sa kanya. "Sariling kaibigan. And who cares? 1,000,000 lang yon." Sagot naman ni Levi sabay salin ng tequila sa baso. "Aanhin mo ba yung babaeng yan, Levi? Alam mo namang sagabal lang yan sa organisasyon, di ba?" Inis na sambit ni Tyrone. "Pakay mo ba? Huwag mo nga akong pakialaman. Mind your own business and fix your life." Singhal ni Levi kaya napataas ng kamay si Tyrone. "Okay, suko na." Sambit ni Tyrone at nilagok ang alak. "Sir, gising na po siya." Sambit ni Aling Daisy habang pababa ng hagdan at nakasunod sa kanya ang isang dalaga na nakasuot na ng mahaba at puting bestida. Sir, ako po si Ayla Mendez." Malumanay na sambit ni Ayla habang nakakuyom at nilalaro ang kanyang daliri. "Alam kong hindi naging madali ang pinagdaanan mo buong araw. Magpahinga ka na lang. Tatawagin ka lang ni Manang Daisy kapag kakain na." Sambit ni Levi at formal na naupo sa sofa. "Pwede ko po bang tulungan si Manang Daisy sa mga gawain, sir?" Tanong ni Ayla. "Do whatever you want and stop calling me sir." Seryosang sambit ni Levi kaya napalunok si Ayla at marahang tumango. "Well, that's a wife material woman." Sambit ni Tyrone kaya napangisi si Levi. "That 1,000,000 will be worth it, bud. I gotta go." Natatawang dugtong pa nga ni Tyrone at nilagok ang alak na natira sa kanyang baso. Tahimik na inubos ni Levi ang alak sa bote. At ilang sandali lang ay tahimik na tumango si Levi sa dalawa at nang makitang tinutulungan nga ng dalaga si Aling Daisy ay napangiti ito. Sir, gutom na po ba kayo?" Gulat na tanong ni Ayla sa kanya at agad na nawala ang ngiti niya. Nope. Medyo nalalasing lang ako. Aakyat na ako sa taas." Sambit ni Levi sabay talikod. At biglang kinabahan si Ayla at tumigil ito. "Pagkatapos mong kumain, umakyat ka na din sa kwarto ko." Sambit ni Levi at agad na umalis, habang si Ayla naman ay biglang kinabahan. Mabilis pa sa hangin ang paggalaw ni Ayla at agad niyang natagpuan ang sarili sa harap ng pinto na itinuro ni Manang Daisy. Nanginginig ang kamay ni Ayla habang kumakatok sa pinto. "Come in." Rinig ni Ayla sa boses ni Levi kaya binuksan niya ang pinto. "Sir, say my name." Utos ni Levi at napasinghap si Ayla dahil sa sobrang lapit ito sa kanya. "Levi." Pulong ni Ayla at hindi niya mapigilan ang mapakagat ng labi. "Say it again." Muling utos ni Levi sa kanya. "Levi." Bulong muli ni Ayla. "Harder please." Sambit ni Levi kaya nangunot ang noo ni Ayla. "Ano?" Nagtatakang tanong ni Ayla. "Tigasan mo yung dila mo sa tuwing sinasambit mo ang pangalan ko. Nagtutunog dahon eh." Nakangising sambit ni Levi at umupo sa kama. Sumenyas siya na umupo si Ayla sa tabi niya at dahan-dahang umupo ang dalaga. "Kung may hihilingin ba ako sa'yo bilang kapalit ng ginawa ko kanina, gagawin mo ba, Ayla?" Tanong ni Levi sa kanya at napalunok si Ayla, habang maraming bagay ang naglalaro sa utak niya. Gaya ng ano?" Paniniguradong tanong ni Ayla at napangisi si Levi.
Stay here with me. Agad na sagot ni Levi. Ha? Sir Levi, 20 anyos pa lang po ko. Halos mangiyak na sabi ni Ayla. Ano bang pinagsasasabi mo? Ang ibig ko lang sabihin, stay here at my mansion, not in my bed. Sambit ni Levi kaya nakahinga ng maluwag si Ayla. Akala ko po kung ano na eh. Pilit ngang tumawa si Ayla ng sarcastic. Yang iniisip mong bagay, hindi ko gagawin kung walang pahintulot mo. Pulong ni Levi at napasinghap si Ayla nang maramdaman itong mainit na hininga ng binata. Tanong lang sana kung saang kwarto ako matutulog. Tanong muli ni Ayla. Dito sa tabi ko. Sagot ni Levi. Seryoso ka? Tanong ulit niya. I'm dead serious, my queen. Bulong pa nga ni Levi at humiga sa malambot na kama. Nahihiyaman ay dahan-dahang umurong si Ayla, sabay higa sa tabi ng binata at pinikit ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa, ang lumipas at hindi pa rin makatulog ang dalaga at rinig na nga niya ang munting hilik ng binata at nagulat siya nang bigla siya nitong niyakap. Napasinghap siya habang nararamdaman ang matitipuno nitong braso pero nangibabaw pa rin ang kanyang antok kaya agad din siyang nakatulog. Nagising si Ayla na wala si Levi sa tabi. Good morning. Agad na bati sa kanya ni Levi. Nakakalabas pa lamang sa banyo at wala pang damit. Tanging towel lang ang nakatakip sa pambaba nito. Diyos ko po, patawarin sana ako ng mahabaging Maria. Kulat na sambit ni Ayla sabay takip sa kanyang mga mata kaya hindi maiwasan ni Levi ang matawa. Maligo ka na. Mamamasyal tayo mamaya. Sambit ni Levi habang tinutuyo ang kanyang buhok. Wala naman akong damit na dala eh. Hinuram ko lang to kay Manang, tong damit kahapon. Nakangusong sambit ni Ayla, kaya agad na lumapit si Levi at tinitigan ang mga mata nito. Isipin mo na lang, na simula ngayon, lahat ng mga bagay na nandito sa pamamahay ko, pagmamay-ari mo na. Sambit ni Levi. Wala naman akong pagmamay-ari dito kahit isa eh. Sagot ni Ayla at napangiti si Levi dahil sa hindi nito pagiging gahaman. Okay, manghiram ka na lang ng gamit. Sa closet na puti, may mga damit dyan. Sambit ni Levi. Diyan ako agree. Sagot naman ni Ayla at agad na lumapit sa closet, ngunit natigilan siya nang makita ang nakasulat dito. For my future wife? Tanong ni Ayla. Levi, napagdesisyonan kong kay Manang Daisy. Sambit ni Ayla at umatras ngunit nagulat siya nang makita si Levi na nakaharang. Pumili ka na ng damit. Utos ni Levi kaya naman muling humarap si Ayla sa closet at kumuha ng mga kakailanganin niya. Agad na pumasok si Ayla sa banyo at nagmamadaling naligo pagkatapos ay inayos niya ang kanyang sarili. Saan ba tayo pupunta? Tanong ni Ayla habang kumakain sila. Sa mga magulang mo. Tipid na sagot ni Levi at natigilan si Ayla. Ayoko. Kung isasauli mo ako dun, mas mabuti pang maging parausan na lang ako. Tila hindi nag-iisip na sabi ni Ayla dahil sa bugso ng damdamin at agad na umalis sa hapagkainan. Lumabas siya sa mansyon at natagpuan nga niya ang kanyang sarili sa hardin na umiiyak. Habang inaalala ang masasakit niyang pinagdaanan sa kamay ng kanyang mga magulang. Sinisisi nga siya ng kanyang ina sa pagkamatay ng ama niya at nang makahanap ito ng batugang lalaki, mas minahal niya pa ito kaysa sa sariling anak na si Ayla. Nabigla ka ba sa mga sinabi ni Sir? Tanong ni Manang Daisy kay Ayla at umupo sa tabi nito. Hindi naman. Ayaw ko lang talagang bumalik sa bahay na yon. Nadala lang din ako ng emosyon. Humihikbing, sambit ni Ayla. Ano ka ba, iha? Madali lang kausapin si Sir. Gusto mo samahan pa kita para humingi ng pabor sa kanya. Sambit ni Manang Daisy at umiling sa kanya si Ayla. Huwag na po, Manang. Ako na lang pupunta sa kanya total. Ako naman ang may kasalanan eh. Sambit nga nito. Alam mo, iha, kahapon pa si Sir ganyan. Sagot naman ng matanda. Ano pong ganyan? Nagtatakang tanong ni Ayla. Yung pagiging madaldal niya sa'yo.
Tapos, ngumingiti siya. Nagagalak na sambit ni Aling Daisy, kaya mas lalong nagtaka si Ayla. Bakit? Bakit pumana ang tahimik na tao lang ba si Levi? Tanong niya, pagkukwento naman ng matanda. Siya yung tipo ng tao na bawat salita niya mahalaga. Sambit nga nito at lumapit sa tanim nitong bulaklak sabay ayos nito. Mas mabuti pa sigurong kausapin ko muna siya. Sambit ni Ayla at tumango lamang ang matanda. Sa pagpasok niya ay natagpuan nga niya itong nakaupo habang kaharap ang kanyang laptop. Levi, sorry sa mga nasabi ko kanina. Halos pabulong na sambit ni Ayla sa tabi ng binata, kaya inikot nito ang kanyang upuan at humarap sa dalaga. Well, hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo. Sambit ni Levi at hinila si Ayla paupo sa kanyang kandungan. Sabihin mo sa akin lahat para maintindihan kita. Dugtong ni Levi kaya namumula ang pisngi ni Ayla. Siguro, hindi sa ganitong posisyon. Sambit ni Ayla kaya natawa si Levi. Okay, mamayang gabi, bago tayo matulog mag-usap muna tayo. Sambit ni Levi at tumango naman si Ayla. Hindi na niya ito ginulo dahil halata namang abala ito sa kanyang ginagawa. Hinatiran niya ito ng tanghalian at merienda, kahit ngiti lang ang sinusukli ni Levi sa kanya, ay hindi pa rin maiwasan ni Ayla ang matuwa. Anong pag-uusapan natin? Tanong kaagad ni Ayla nang makapasok na nga si Levi sa silid. Umupo ito sa tabi niya. Bakit takot kang ibalik kita sa mga magulang mo? Dapat nga maging masaya ka, diba? Seryosong sambit ni Levi sa kanya at napayuko si Ayla kaya marahang hinawakan ng binata ang pisngi ng babae upang mapantayan ang kanyang mata. Dahil sila lang din naman ang nagbenta sa akin sa bahay aliwan na yon. Nanginginig ang boses ni Ayla habang sumasagot. Sir, pwedeng dito na lang ako? Kahit maging kasambahay na lang ako. Tutulungan ko si Manang sa lahat ng gawain. Huwag mo lang po akong ibalik sa mga magulang ko. Hindi na napigilan ni Ayla ang sariling emosyon at lumuhod ito habang umiiyak sa harap ni Levi. Bakit? Anong dahilan? Hindi mo ba sila namimiss? Tanong ni Levi sa kanya dahil alam niyang mahirap ang walang magulang sa tabi. Dahil bata pa lamang si Levi, ito na ang kanyang nararanasan. Hindi naman nila ako tinatratong anak doon eh. Isa lang po kong asong palamunin para sa mata nila. Sagot ni Ayla at binalot ng galit ang puso ni Levi at agad niya itong pinatayo sabay yakap ng mahigpit dito. Simula pagkabata, hindi ko naranasan na masayang kasama si nanay. Nagsumikap ako para makapag-aral at kahit ni isang kusing ng pera, hindi ako humingi sa kanya. Levi, lumaki akong pakiramdam ko walang nagmamahal sa akin. Sambit ni Ayla habang patuloy pa rin ang pagpatak ng mga luha. Shh, tama na yan. I'm sorry. Pangako hindi na kita ibabalik doon. Pagpapatahan ni Levi sa kanya. Marahang humiga si Levi habang kalong siya sa kanyang balikat. Patuloy sa paghikbi si Ayla habang nakayakap kay Levi kaya hinahaplos ng binata ang kanyang likuran para patahanin si Ayla hanggang sa makatulog ito. I'm gonna burn them alive to hell. Pulong nga ni Levi. Kinabukasan ay naunang nagising si Ayla kesa sa binata at namilog ang mga mata niya nang makita ang maamo nitong mukha. Patawarin sana ako ng Diyos pero ang gwapo talaga ng lalaking to. Bulong ni Ayla habang pinagmamasta ng perpektong mukha ni Levi. Ganon ka ba bumungad sa umaga? Kailangan talagang magbura dahil sa gwapo ko? Nakangising tanong ni Levi kaya namula si Ayla dahil sa hiya at dahan-dahang bumangon ng dalaga. Ha? Ano nga palang gusto mong agahan? Pagpapalit nga niya ng topic habang inaayos ang magulo niyang buhok. Ikaw, sambit ni Levi habang nakakunot ang noo ni Ayla na lumingon sa binata. I mean, ikaw kung anong gusto mo, naagahan ganun din ang kakainin ko. Pagpapalinaw ni Levi at tumangutango naman si Ayla. Sige, paghahanda kami ni Manang Daisy sa baba, sumunod ka na lang din doon.
Sambit ni Ayla at tumango lamang si Levi bilang sagot habang nakahiga pa rin. Agad na bumaba ang dalaga at naabutan niya si Manang Daisy na naghahanda sa kusina. Magandang umaga. Tulungan na kita dito, Manang. Masiglang sambit ni Ayla at naghiwa agad ng bawang at sibuyas. Magandang umaga rin, Iha. Natanong mo na si Sir Levi kung anong gustong ulamin niya? Tanong ni Manang Daisy. Wala siyang sinabi, Manang kung ano daw ang gusto natin. Sambit nito. Anong gusto mong ulamin ngayong umaga? Napanguso pa nga si Ayla. Bagoong po na maraming bawang, sibuyas at kamatis. Ensalada po. Sambit ni Ayla at namilog ang mata ng matanda. Masarap yan, Iha. Kaso parang hindi yata magugustuhan ni Sir Levi yan. Kasi simula pagkabata hindi niya pa ata yun natikman. Diyan na lang yung kanya yung niluluto mo, Manang. Hindi ko naman siya pipilitin nga kung ayaw niya Sambit ni Ayla. Ilang sandali lamang nang maluto nga ang bagoong ni Ayla at amoy na amoy sa buong bahay ang bango nito. Nakakagutom naman ang amoy na yan, Ayla. Papuri ng matanda habang naglalagay ng kanin sa mesa. Sabay silang napatingin sa pinto nang marinig na bumukas ang pinto. What's that fucking smell? Umalingaw-ngaw na sigaw ni Levi mula sa taas. Levi, ano lang yan? Bagoong, namiss ko kasing kumain nito Sambit ni Ayla at agad na kumalma ang ekspresyon ni Levi. Wala na bang paraan para hindi yan mangamoy ng ganyan? Kunot noong tanong pa nga nito. Hindi na ganyan talaga yan. Pero masarap naman. Baka gusto mong subukan. Masiglang sambit ni Ayla at umiling ito habang bumababa si Levi sa hagdan kaya naging matamlay si Ayla. Eyes, don't look at me with that eyes. Seryosong sambit ni Levi kaya napayukpo si Ayla at kinagat ang ibabang labi nito. Okay, I'll try that. Stop biting your lips. Sambit ni Levi at agad na dumiretso sa dining area. Yay! Masarap yan! Trust me! Sambit ni Ayla at nilagyan na nga ng kanin ang plato ni Levi. I hope it doesn't trigger my allergies. Pulong ni Levi sa kanyang sarili. Subukan mo na. Sambit ni Ayla habang nakangiti sa kanya at hinihintay na sumubo si Levi kaya ginawa naman to ng binata. Sa unang subi ni Levi, gusto na agad umurong ng sikmuran niya. Mas pinili niyang pilit na lunukin dahil alam niyang masasaktan si Ayla kapag niluwa niya ito. Masarap, di ba? Tanong ni Ayla sa kanya at pilit itong tumango habang namumula. At aminin man ni Levi sa sarili, masarap to pero sadya sigurong hindi lang siya sanay na kumain ng ganito. Sir, ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Manang Daisy kay Levi. Sir, namumula po kayo. Dugtong ni Manang kaya agad nga niyang naramdaman ang pamamanhid ng buo niyang katawan. Call my private doctor. Hirap na sambit ni Levi kaya agad na tumakbo si Manang patungo sa telephone habang si Ayla naman nanginginig sa harap at umiiyak. Shh, I'm okay. Stop crying. Pulong ni Levi. Habang hinahaplos sa mukha ni Ayla. Sorry, kasalanan ko to Sana hindi na lang kita pinilit at kinulit. Pagsisisi na Ayla sa sarili. Kahit nahihilo, ay pinilit ni Levi na magsalita. Magiging okay din ako, kalma ka lang. Pulong ni Levi at hinimatay. Sa pagdilat ng mata, ni Levi ay sumalubong agad sa kanya ang mukha ng kaibigan niyang si Rigo. Pre, sino yun? Salubong nga ng kaibigan nitong si Rigo. Ang ano? Takang tanong ni Levi habang paos ang boses ito. Yung babaeng iyak ng iyak kanino, dude. You're getting on her nerves. Sambit ni Rego at tinapik ang kanyang balikat. Agad bumangon si Levi. Si Ayla. Nasaan si Ayla? Nag-aalalang tanong ni Levi sa kaibigan. Ngayon lang kita nakitang mag-alala ng ganyan. Nagtatakang tanong ni Rego sa kanyang kaibigan. I smell something fishy, dude. Ni wala kang babaeng dinadala dito sa bahay mo at ngayon may binabahay ka na palang parang asawang mag-alala? Nakangising sambit ni Rego. Shut the fuck up, Rego. Mahinang mura nga ni Levi sa kaibigan. By the way, I'm going to Spain to visit my mother. Kung may nangyari ulit sa'yo at kailangan mo ng doktor, just call Faye. Sambit ni Rego na ikinainis
ni Levi, masamang tinitigan ang kaibigan. Hindi ako baliw, Rego Salazar. Inis na sambit ni Levi kaya napatawa ang kaibigan. Pansamantala lang naman habang wala ako sa Pilipinas. Hindi natin alam baka magkaroon ng emergency tapos wala ako. At least, alam mo na kung saan tatawag. Paliwanag ni Rego sa kanya. Okay, I get it. Walang emosyon na sagot ni Levi. Alam na ni Faye kung anong gagawin. Alis na ako. Agad na dumungaw si Ayla sa pinto, kaya napalingon si Levi at parang kumirot ang dibdib ng binata nang makitang namamaga ang mata nito sa sobrang pag-aalala. Hey, come here. Pulong ni Levi at dahan-dahan namang lumapit sa Ayla. Agad na tinitigan ng dalagang mga namamaga nitong balat. Sorry, kasalanan ko yun. Dapat hindi kita pinilit. Sambit ni Ayla habang may namumuo na namang luhas sa mga mata nito. Shh! Namamaga na yung mata mo sa kakaiyak. Tama na yan. Wala kang kasalanan. Pulong ni Levi at hinawakan ang pisngi ng dalaga. Hindi pa rin maiwasan ni Ayla na mapahikbi dahil kahit ganun ang sinasabi ni Levi ay sinisisi niya pa rin ang sarili sa nangyari. Ang bait-bait mo sa akin. Tapos, yan lang ang ginanti ko sa'yo. Ang sama ko. Bulong ng inosenteng si Ayla, kaya marahan nga siyang pinatabi ni Levi sa kama nito at hinalikan ng noon ng dalaga. Stop blaming yourself, okay? Buhay ako, oh. Pagbibiro nga ng binata, kaya mahinang hinampas ang dalagang dibdib nito. Dapat lang, bawal kang mamatay. Wala nang naging mabait sa akin, ikaw pa lang at si Manang Daisy. Pulong ni Ayla at siniksik ang mukha sa dibdib ng binata. Habang patago itong kinikilig, hindi niya alam kung bakit niya yun ginagawa. Basta ang alam niya, komportable siya sa bisig ng binata. Hinaplos ni Levi ang balikat ni Ayla hanggang sa makatulog ito. Hindi maiwasan ng binata na mapangiti habang inaalala na dati ay pinagmamasdan niya lang si Ayla mula sa malayo habang nagtatrabaho ito sa isang restaurant. At ito nga ang flashback. Napapangiti si Levi habang tinititigan ang dalaga na naglilinis ng mga mesa sa restaurant na pinagtatrabahuan. Baka sa mukha nito ang pagod, pero nakapinta pa rin sa mukha nito ang ngiti. What if I try to approach her? Tanong pa nga ni Levi sa sarili, sabay hawak sa pinto. Natigilan siya nang makitang nagmamadaling hinubad ng dalagang apron, sabay kuha sa bag nito. Sir, papasok muna ako ah. Paalam ni Ayla sa amo at takbo lakad ang ginawa dahil baka maliit na nga sa klase nito. Subukan ko na lang na sa susunod. Pulong muli ni Levi sa sarili at napailing dahil sa sariling katorpehan. End of flashback. Sa kasalukuyan nga, I've always wished for this day, Ayla. Ngayong andito ka na, I promise not to leave you anymore. Pulong ni Levi at pinikit ang mata. 3 araw lang ang lumipas ay bumalik na sa dati ang balat ni Levi at ngayon ay naghahanda silang pareho para sa kanilang pupuntahan. Lev, nakangusong tawag ni Ayla sa pangalan ni Levi at napangiti ang binata dahil tunog love ito. Yes, love? Pilyong tanong nga ni Levi, kaya tinitigan siya nito ng masama. Ano? Saan ba tayo mamamasyal? Bakit kailangan ng damit? Sunod-sunod na tanong ni Ayla. Una, hindi lang yung pamamasyal. Pupunta tayo sa isla. Nakakabili ko lang. Pangalawa, mga ilang araw din tayo doon. Kung hanggang kailan mo gustong umuwi, saka tayo uuwi. Sambit ni Levi at muling nag-ayos ng damit. Pareho. Tutulungan kita. Sambit ni Ayla at agad na nagtupi ng mga damit. No. Sit there, my queen. Sambit ni Levi at inagaw ang damit na tinupi ni Ayla. Bakit? Tanong ni Ayla kay Levi. Masyado ka nang napagod. Pulong ni Levi habang pinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Ha? Halos wala nga akong ginagawa dito sa bahay mo eh. Sambit ni Ayla at napanguso ito.
Masyado ka nang napagod dun sa pinagtatrabahuan mong restaurant. You need a long break. Sambit ni Levi kaya namilog ang mata ng dalaga. Paano nalaman na nagtatrabaho ko sa restaurant? Takang tanong ni Ayla sa kanya. Maliit ang mundo, love. Tapos, inaakala mong hindi kita makikita sa restaurant? Pabalik na tanong ni Levi sa kanya, kaya napatango na nga lamang ang inosenteng babae. Sa bagay, baka nga naging customer ka ng restaurant di lang kita nakilala kasi marami rin ako inaasikaso. Lev, naguguluhan ako. Bakit sobrang bait mo sa akin? Tanong ni Ayla at natigilan si Levi. Dahil sobrang sama ako sa ibang tao. Walang emosyon at tila nagpapatawa, nasagot ni Levi. Bakit mo ako binili ng pagkamahal-mahal? Nagtatakang tanong ulit ni Ayla. Dahil mahal kita. Biglang sagot ni Levi. At parang tumigil ang mundo, kasabay ng parang pagsabog ng puso niya at nakakabinging tibok nito. Parang nalunok ni Ayla ang kanyang dila dahil sa kanyang narinig, ay hindi na nga siya nagsalita pa. At hindi na rin nagtanong. Panay ang lingon sa kanya ni Levi habang nagmamaneho. Okay ka lang? Tanong ni Levi sa kanya at marahan naman siyang tumango. Matulog ka muna. Medyo mahaba pang biyahe natin. Sambit ni Levi at iniabot sa kanya ang unan. Tinanggap naman ito ni Ayla. Sabay yakap at pinikit ang mga mata. Nagising si Ayla nang maramdamang nasusuka siya at dali-dali niyang binuksan ang bintana at inis siyang bumaling kay Levi dahil nakalock. Anong nangyayari? Tanong ni Levi nang makitang halos di mapakali si Ayla. Hindi naman makasagot ang dalaga dahil nasusuka na talaga siya. Hininto ni Levi ang kotse at hinawakan ng balikat ni Ayla at nagpupumiglas ang babae dahil ayaw niyang masukahan si Levi pero mahigpit talaga ang pagkakahawak nito sa kanya. Ano bang nangyayari? Inis na tanong ni Levi. At nasuka na tuloy si Ayla sa damit ni Levi. Namimilog ang mata ng dalaga habang nakita ang damit ni Levi. Bakit mo kasi ako pinipigilan? Nasusuka nga ako. Inis, nasambit ni Ayla at natawa na lamang si Levi sa nangyari sa kanila. Ang inis na nararamdaman ni Ayla, napalitan ng tawa dahil sa halakhak ng binata na nasa harapan niya. Nadumihan kita. Nakangusong sambit ni Ayla. Yan kasi, pinunasan na lamang ni Levi ang madungis na mukha nito. Madali lang yan. Maliligo tayo sa ilog dito sa malapit lang. Sagot ni Levi. At nagtaka si Ayla dahil nasa gitna sila ng kalsada na dalawa. Dive-in tayo dito sa gitna ng kalsada? Inosenteng tanong ni Ayla at napahalakhak ulit ang binata. Bakit ka ba tawa ng tawa? Nakakainis ka na ha? Sambit ni Ayla at umayos si Levi ng upo. Mag-shortcut tayo dito sa tabi. Sambit ni Levi at tinuro ni Levi ang makipot na daan. Iiwan natin ang kotse? Takang tanong ni Ayla. Kaya mo kayang dalhin para malaman natin. Panginis ni Levi kay Ayla, kaya padabog na bumaba ang dalaga sa kotse. Hey, I'm just kidding. Tinuro nga ng binata ang makipot na daan. Nakakainis. Akala mo naman nakakatuwa yung piro niya. Inis na bulong ni Ayla. Kapadyak-padyak pa. Ayla. Rinig ni Ayla sa boses ni Levi habang tinatawag siya nito pero huli ng lahat. Nadulas ang dalaga sa tuyot na dahon ng mga puno at agad lang naman itong nahulog sa isang bangin. Agad na naramdaman ni Ayla ang pagdampi ng malamig na tubig sa buo niyang katawan. Patay ako nito. Hindi ako marunong lumangoy. Bulong ng isipan ni Ayla. Pinilit niyang makaahon sa tubig pero kusang hinihila siya pababa ng bigat ng katawan niya. Narinig niya ang paglagapak ng tubig at naramdaman niya ang bisig na pumupulupot sa bewang kasabay nito ang puwersang humahatak sa kanya pataas. Ngunit bago pa man makaahon sa tubig, nawala ng malay si Ayla. Ayla, wake up! Gising na! Sambit ni Levi habang niyuyugyug ang balikat ng dalaga. Napamura na nga lamang ito. Singhal ni Levi at nirevive si Ayla. Forgive me, Ayla. I have no choice. Bulong ni Levi bago nilapit ang muka sa mukha ni Ayla. Huminga siya ng malalim at napalunok habang nakatitig sa dalaga
at ginawa ang dapat niyang gawin. Napaubo nga si Ayla at nawala ang kaba ni Levi sa dibdib habang nakikitang gumagalaw ang dalaga. "Thank God, you're safe." Bulong ni Levi at niyakap ang dalaga. Alalang-alala. Natigilan si Ayla pero agad ding gumanti ng yakap kay Levi. "Salamat sa pagligtas sa akin ha." Tila nangihinang bulong ni Ayla. Hinaplos naman ang buhok ni Levi pero nagulat si Ayla nang bigla siyang tinulak ni Levi. "Bakit? Anong meron?" Takang tanong ni Ayla at napayuko na lamang si Levi, sabay kagat ng kanyang ibabang labi. "Naramdaman ko yung bundok mo, and it made me horny." Halos pabulong na sambit ni Levi at biglang natawa ang dalaga. "Diyos por santo, akala ko na kung ano yung kinagulat mo eh." Natatawang sambit ni Ayla at nagulat na lamang si Levi sa reaksyon nito. "Hindi ka galit? Nagkadikit yung ano mo sa dibdib ko eh." Takang tanong ng binata. "Bakit naman ako magagalit? Eh alam ko namang wala kang masamang gagawin sa akin." Sambit ng babae at ngumiti sa lalaki. "Do you trust me that much?" Bulong na tanong ni Levi kay Ayla at tinitigan siya ng dalaga sa mata. "Mahirap magtiwala. At sasabihin ko na sa'yo, hindi basta-basta nagtitiwala." Sambit ni Ayla at yumuko sabay laro sa kamay niya. "Marami din kasi akong pinagkatiwalaan. Natrinidor lang ako." Dugtong pa ng dalaga at hinawakan ni Levi ang mukha, sabay pantay sa titig nito. "We are building a trust here. I won't break you." Bulong ni Levi sabay dahan-dahang lapit sa dalaga at pinaglapat ang labi nilang dalawa. Ang nanlalamig na katawan ni Ayla ay napalitan ng kakaibang pakiramdam. Unti-unti niyang naramdaman ang pag-init ng buong katawan. Naramdaman niya ang paglalim ng paghahalikan nilang dalawa at ang pagiging malikot ng kamay ni Levi na kasalukuyang nasa bewang niya. Bago pa man mabalot ng tukso, ay inilayo ni Ayla ang labi niya sa labi ni Levi. Siguro bumalik na tayo sa kotse? Baka kung saan pamahantong to eh." Halos pabulong na sabi ni Ayla dahil sa pamumula ng pisngi niya. "Siguro nga, para makarating na tayo sa pupuntahan natin." Sambit ni Levi at agad na tumayo, sabay tulong sa dalaga na nakatayo habang paakyat sa matirik na bahagi ng bangin at hawak niya pa rin ang kamay ng dalaga. Natulog si Ayla sa buong biyahe dahil sa pagod at nagising na lamang siya nang marinig ang marahan na hampas ng alon. "Gising na. Nandito na tayo." Bulong ng baritonong boses ni Levi at sa pagdilat niya, mukha agad ng binatang nakita. "Andito na pala tayo." Sambit ni Ayla sabay bangon at pagdungaw niya sa bintana ay agad na sumalubong sa kanya ang malagintong takip silim. "Asan tayo?" Nagtatakang tanong ni Ayla at habang nakakunot ang noo. "Nasa langit. Nagpapahangin tayo ngayon sa ulap eh." Sarkastikong sagot ni Levi. "Dagat ba to?" Masayang bulalas ni Ayla at agad na lumabas ang kotse. Nagtatatakbo na parang bata at nakawagayway pa nga ang kanyang mga kamay. "Dahan-dahan lang, baka mainit pang buhangin." Paalala ni Levi pero hindi nakinig si Ayla at pinagpatuloy pa rin ang pagtakbo sa buhangin. "Kailangan nakakita ng dagat," sabi nga ni Ayla at humiga sa buhanginan, sabay galaw sa paa at kamay nito. Habang si Levi ay hindi maiwasan na makaramdam ng kirot sa puso nang marinig ang sinabi ng dalaga. "Ngayon ka lang nakakita ng dagat?" Nagtatakang tanong ni Levi. Kaya napatigil ito sa paggulong sa buhanginan at tumikim. "Oo, kapag nagsasabi kasi sila mama dati na pupuntang dagat kahit gusto kong sumama, hindi nila ako sinasama kasi ayaw daw kuno nila ng sagabal." Halos pabulong na sambit ni Ayla. "Kaya nung maliit pa lang ako, ang ginagawa ko, pupunuin ko yung batya para doon magtampisaw." Pilit na tumawa si Ayla. "Bakit nila ginagawa yun sa'yo?" Tanong ni Levi at natahimik si Ayla habang tinatanaw ang papalubog na araw na nagbibigay kulay sa dagat. "Sasama ka ba sa akin sa cabin o gusto mo nang maligo?" Tanong ni Levi para basagin ang katahimikan.
Gusto kitang tulungan magayos ng gamit. At gusto ko ring maligo. Bulong ni Ayla at halatang nagugulhan. Maligo muna tayo. Sambit ni Levi sabay hubad sa damit nito. Nagbago na yung isip ko. Ayusin muna natin yung mga gamit natin. Sambit ni Ayla habang nagiiwas ang tingin at nagulat siya nang bigla siyang kinarga ni Levi patungo sa tubig. Hoy, sandali! Itong damit ko! Pinalit ko kanina. Sambit ni Ayla at hindi nakinig si Levi. Umakyat ito sa bato. Ano to? Makikita ang loob? Naputo lang sasabihin ng dalaga ng tumalon na si Levi. Napaimpit na lamang ang dalaga habang hinihintay ang pagbagsak ng tubig sa kanyang katawan. Agad siyang yumakap sa katawan ni Levi nang maramdaman ng tubig. Baka malunod ako, pulong ni Ayla kay Levi nang mahigpit. Hindi yan. Andito ako, pulong ni Levi sa kanya. Kaya kampanteng yumakap si Ayla. Dito, yung damit ko. Bulong nga ni Ayla at namilog ang mata ni Levi nang makita ni Ayla na parang balat lang din ng dalaga. Dahil sa sobrang nipis nito, bakat ang mga pang-itaas ni Ayla kaya napalunok si Levi nang wala sa oras. Sorry, hindi pa natapos ni Levi ang sasabihin nang sinunggaban siya ng halik ni Ayla. Sa paghaplos ni Ayla ay tuluyan na ngang nadala si Levi sa sensasyon. Napaungol nga ito at gumanti ng halik si Levi habang hawak ang bewang niya at umuusad paalis sa tubig. Binuhat ni Levi si Ayla patungo sa cabin at nasa harap na sila ng pinto nang pinaghiwalay ni Levi ang kanilang mga labi. Just stop me. Hindi ko gagawin. Sambit ni Levi at tinignan ng mata ni Ayla na puno ng pagnanasa. Gawin mo, Levi. Walang tututol. Malambing na bulong nito at muling sinakop ang labi ni Levi. Sa pagpasok nila sa cabin ay mabilis na hinubad ni Ayla ang kanilang damit at dala sa bugso ng damdamin nilang pareho ay nagawa nilang bagay na ginagawa lang dapat ng mag-asawa. Lev, ungol ni Ayla nang nagising sa higaan at wala na si Levi sa tabi. Yes, love? I'm cooking over here. Rinig ni Ayla sa boses ni Levi sa labas at napangiti ito. Pumangon siya at sabay dampot sa damit ni Levi sa tabi ng kama at sinuot yun. Habang pababa ng maliit na hagdan. You look cute with my shirt. Sambit ni Levi at muling binalik ang pansin sa niluluto. Masakit yung ano ko. Nakasimangat na sambit ni Ayla habang umuupo. Mag-hot shower ka lang. Mawawala yan. But can I join? Sambit ni Levi at napairap si Ayla. Nakailang rounds ka kagabi. Tama na yun. Sambit nga ni Ayla at natawa na lamang si Levi. Sorry, my bad. Kaya umupo ka na lang dyan kasi napuyat at napagod ka kagabi. Hayaan mong pagsilbihan kita. Sambit nga nito at napangiti si Ayla. Inihain ni Levi ang lahat ng makakain sa mesa at parang tuwang-tuwa na bata si Ayla dahil sa paborito ngang pagkain. Wow, hipon! Tapos adobong pusit. Paborito ko lahat. Sambit nga nito. Pagkatapos ko bang maligo, mamamasyal tayo? Tanong ni Ayla. As you wish, love. Malambing na sabi ni Levi at kumindat kay Ayla habang ang dalaga ay parang nalunok ang dila nga dahil hindi makasagot sa sinabi ni Levi. Pagkatapos nilang kumain, ay niligpit ni Levi ang kanilang pinagkainan at si Ayla naman ay muling pumasok sa kwarto para maligo. Pagkatapos ni Ayla maligo, ay natapos na rin si Levi. Magligpit. Ang saya nito! Sigaw ni Ayla habang nakasakay silang dalawa sa speedboat. Love, sandali! Sigaw ni Ayla nang may nakita nga siyang dolphin. Bakit? Anong meron? Sabay pinatay ni Levi ang makina. Look, may 2 dolphin lumalangoy. Masayang sambit ni Ayla at tinuro ang 2 dolphin. Mga alaga ko yan. Sambit ni Levi at manghang tumitig si Ayla sa kanya. Napakahambog mo naman. Natatawang sambit nito. Biglang tumunog ang telepono ni Levi kaya dinampot nga niya ito agad at sinagot. Yes?
Salubong ni Levi sa tumatawag. Something really bad happened. Mag-ingat ka, Levi, dahil nag-hunting sila ngayon. Sambit ni Selena mula sa kabilang linya. Nilibot ni Levi ang buong tingin sa paligid at kinabahan siya nang makita ang pulang dot sa dibdib ni Ayla. Nilibot niya ang tingin at kita niya ang mga lalaking nakadapa sa batuhan. Selena, bakit ngayon mo lang sinabi? Sigaw ni Levi at agad na hinila si Ayla padapa at nagsiingayan ng mga baril sa paligid. Love? Anong nangyayari? Bakit may mga nagbabaril? Parang naiiyak na sambit ni Ayla. Dumapa ka lang dyan. Don't even move kung gusto mo pang mabuhay. Sambit ni Levi na mas lalong nagpakaba kay Ayla. Umahis ka nga, Levi. Sigaw ni Ayla at hindi na napigilan ng luha. Biro lang. Just follow what I said. Maautoridad na sambit ni Levi kay Ayla at bumunot na nga ng baril. Levi, huwag ka nalang lumaban. Sigaw ni Ayla at hinawakan ang kamay ni Levi na may baril. Hindi pwede. Kung hindi ako lalaban, papatay nila tayo. Sambit ni Levi. Please, huwag mong gawin. Umiiyak na sambit ni Ayla. A mafia like me. I won't let them own my territory. Sambit ni Levi at tumayo sabay paputok ng baril sa mga kalaban. Sa bawat asinta ni Levi ay tumbang bawat kalaban ni hindi nakaramdam ng takot sa kanyang sarili pero para kay Ayla na nagtatago kinakabahan siya. Levi! Tili ni Ayla nang natamaan ang balikat ni Levi at tumalasik sa mukha nito ang dugo ni Levi. Levi, kayanin mo. Huwag mong hayaan na mahawakan nila si Ayla. Sambit ni Levi sa sarili. At inasinta ang kalaban. Paano na lang kung napuruhan ka? Inis na sambit ni Ayla. At magkahalong kaba at takot ang nararamdaman. Shh, tahan na. Magagamot ko naman agad to. Bumalik na lang tayo sa cabin para makauwi na din tayo sa mansyon. Sambit ni Levi dahil nag-aalala siya sa katulong na iniwan sa bahay nila. Paano ko tatahan kung may sugat ka? Tanong ni Ayla at hinalikan siya ni Levi. Malayo sa bituka. Bulong nito. Habang papalapit sa dalampasigan, ay nahihilo na nga si Levi dahil sa dugo na nabawas sa kanya. Love naman. Rinig ni Levi sa boses ni Ayla pero nawalan na ito ng lakas at hinimatay. Madilim ang buong silid pagkagising ni Levi at mabibigat na paghinga ni Ayla ang sumalubong sa kanya. Ilang oras akong nakatulog? Tanong ni Levi. 1 araw lang naman. Huwag ka munang bumangon. Mahina pa ang buong katawan mo. Bulong ni Ayla at nagulat si Levi nang makitang hawak nito ang baril niya. Bakit hawak mo yan? Tanong ni Levi at pinilit ang katawan na bumangon. Nagmamasid sila. Minsan, nagtatangkang pumasok dito sa cabin kaya naging alerto ko. Sambit ni Ayla. Kasahin kasi muna. Hindi yan puputok. Tong kargada ko nga di pumuputok pag di mo kinakasa. Pabirong sambit ni Levi. Paano mo nakukuhang magbiro sa ganitong sitwasyon? Laki mo namang dumuhog, tapos mamatay na ako sa kaba dito eh. Sambit ni Ayla. Kumain ka na ba? Tanong ni Levi kay Ayla. At inis siya nitong nilingon. Gulong-gulo yung utak ko. Kakayanin ko pa bang kumain sa lagay nito? Sambit nga nito. Sandali lang silsilipin ko. Bulong ni Levi. Levi, that girl tried to kill me. Sigaw ni Selena. Yung kakampi pala nila yon. Hindi nakakasang baril. Malabong mapatay ka ng inosenteng babae. Ang masamang damo na kagaya mo. Walang emosyon na sambit ni Levi kay Selena at muling hinarap si Ayla na may hawak na vase. Love, hindi siya kalaban. She's my colleague sa organisasyon. Kanang kamay ko. Sambit ni Levi at tinitigan ni Selena si Ayla na nakataas ang isang kilay. Who is she? Why is she here? Tanong ni Selena at nilapag ni Ayla ang hawak na vase. Sabay ngiting pilit kay Selena. I'm Ayla Ramirez. Girlfriend ni Levi. Nice to meet you, Selena. Sambit ni Ayla at napangiti si Levi sa narinig. Yes, she was right. She's my girlfriend.
Sambit ni Levi at tumungo naman si Ayla sa labas. Nagulat si Levi na naka-empake na nga ang gamit nila. Bilisan mo para maabutan pa natin si Aling Daisy. Sambit ni Ayla at natigilan si Selena dahil sa narinig. Wala na kayong aabutan. Umalis na sila. Ano? Bakit? Sigaw ni Ayla. Shh! It was my fault. Okay lang yun para hindi sila madamay. Kailangan nating umalis dito. Baka maabutan tayo ng kalaban. Sambit ni Selena at nauna nang lumabas na may hawak na baril. Akin na yan. Sambit ni Ayla at inagaw kay Levi ang baril na hawak. Feeling marunong? Bulong naman ni Selena. Marunong naman akong mag-asinta. At kumalabit ng gatilyo. Gusto mo i-try natin sa ulo? Sambit ni Ayla at napalunok sa sariling laway si Selena. Biro lang. Sabi naman ni Ayla. At napangiti ito. Hindi sila dumiretso sa mansyon at nanatili nga sila sa hideout ni Levi. 3 linggong nanahimik sa Levi at hindi kuman habang nanatili sa hideout. Ay may napansin si Ayla sa kanyang sarili. Minsan ay nahihilo siya at mabilis mapagod. Namimiss ko na sila Aling Daisy, bulong ni Ayla habang nakatitig sa labas ng bahay. Ano ba talagang nangyari, Levi? Ilang linggo na akong gulong-gulo kung bakit nangyayari to. Napayuko si Levi. Sorry, if you're thinking that I'm a good man. Pero nagkakamali ka. Marami akong pinapatumbang maruruming, korap na politiko. Alam kong hindi dapat ako gumagawa ng mga bagay na yon dahil hindi ako batas. Sagot ni Levi at sumandal si Ayla sa kaniyang balikat. Wala namang perpektong tao sa mundo. Lahat nagkakamali. Kaya kitang tanggapin. Pulong ni Ayla. Ngumiti ka nga. Nakangiting sambit ni Ayla. Kaya napangiti si Levi. Ang sarap marinig sa taong mahal mo. Natatanggap pala ako na may tatanggap pala sa akin. Bulong nga nito. Ako nga eh. Tinubos mo, tinanggap, at tinalagaan. Pulong ni Ayla at hinalikan sa noo si Levi. Hanggang kailan ka mananahimik? Tanong muli ni Ayla. Hinihintay ko pa yung pulis ang gumawa ng responsibilidad nila bilang tagapagpasunod ng batas. Sambit ni Levi at niyakap ang bewang ni Ayla. Ano ba, Levi? Sigaw ni Selena mula sa labas kaya napalingon sa pinto si Levi. Anong problema? Inis na tanong ni Levi at napangiwi na lamang si Ayla dahil sa murahan ng dalawa. Binasura yung case ni Aling Daisy. Wala silang sapat na ebidensya para idiin si Romano. Sambit ni Selena. Then I will make my gun sing. Sambit na nga ni Levi. Sasama ko. Sagot naman ni Ayla. Hindi pwedeng mahihina doon, lalo ng mga pabigat. Inis naman na sabi ni Selena. Selena! Sigaw ni Levi. Love, mapanganib doon. Ayokong mapahamak ka. Sabi nga ni Levi at hinawakan ang mukha ni Ayla. Gusto kong sumama. Ayokong maghintay lang sa balita dito lalo na habang napapahamak kayo. Shh, tahan na. Pagalaw ni Levi sa kanya at tinalikan ng pisngin nito dahil nga naluluhan na rin siya sa sobrang pag-aalala. Hindi ako tatahan kung di mo ko sasama. Nakangusong sambit ni Ayla. Look, like you will get what you want. Sambit ni Levi kaya agad na lumabas si Ayla. Sasama ko. Okay, parang wala naman akong magagawa. Masungit na sambit ni Selena. Nagayos silang tatlo at dinala ang mga baril. Kasahin mo, lava. Sambit ni Levi. Kaya natawa si Selena. Oo nga, inis na sambit ni Ayla. Habang nagmamaneho sa makulimlim na daan, si Selena at nasa backseat silang dalawa habang haplos-haplos ni Levi ang kamay ni Ayla ay paminsan-minsan hinahalikan niya ito. Hindi ka ba natatakot? Kinakabahan sa pupuntahan natin? Tanong ni Levi at ngumiti naman si Ayla. Hindi naman. Huwag niyo namang ipamukha sa akin ang pagiging single. Masungit na sambit ni Selena habang nagmamaneho. Itigil niya yan, baka ibunggo ko tong kotse sa gusali eh. Natatawang sambit pa nga nito. Kala ko, maldita talaga siya. Huwag ka magalala, lahat naman tinatarayan ko. Sagot ni Selena kay Ayla. Ganyan talaga yan, love.
Pag matatandang dalaga na. Sambit ni Levi kaya sinamaan nga siya ng tingin ni Selena. Magkaano-ano ba kayong dalawa? Tanong ni Ayla. Magkababata. Sagot ni Selena. Malapit na tayo, maganda na kayo. Tugtong nga ni Selena kaya napahawak ang dalawa sa kanilang baril. Mas lalong binilisan ni Selena ang pagmamaneho sabay bangga sa isang gusali. Ang kotse at naalarma ang buong tao sa gusali. Napamura na nga lamang si Levi. Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong magmasid. Inis na sambit nito. Impulsive para masaya. Sambit ni Selena sabay bunot ng kanyang mahabang baril. Sa bawat papalapit na tao ay walang takot na binaril ang mga lalaking papalapit sa gawin nila. Stay ka lang sa likuran ko. Bakapan mo ko. Sambit ni Levi kaya tumango naman si Ayla sabay kisa ng baril. Puro putukan ng baril ang naririnig sa buong paligid. Hiyawan ng mga taong nababaril. Ano Levi? Yun lang kaya mo? Sigaw ng kalaban ni Levi. Hindi pa ako tapos Sean, pero nanginginig na yata yung boses mo. Sambit ni Levi sabay pilit ng baril na hawak niya at tinapo ng walang bala na baril. Bago mo kaya ako takutin, hanapin mo nga tong buntis mong kasama. Sambit ni Sean at biglang kinabahan si Levi. Nang makita si Ayla na hawak ni Sean at nakatutok ang baril nito sa ulo ni Ayla. Anong buntis? Tanong ni Ayla habang nanginginig na rin sa takot. I'm a doctor. Sambit ni Sean. Lev, si Ayla! Sigaw ni Selena. Nahawak ang braso nitong may tama ng baril at nagdurugo. Bitawan mo na lang ako please. Sambit ni Ayla habang umiiyak. Hindi naman ako ganun kademonyo para pumatay ng babaeng nagbubuntis. Isasama lang kita. Sa pagalis ko dahil alam kong hindi gagawa si Levi nang ikakapahamak mo. Sambit ni Sean at umatras. Love! Paos na tawag ni Ayla kay Levi pero wala itong nagawa kundi ang sumilip lamang dahil ayaw niyang mapahamak si Ayla. Nakalabas sila. Sa gusali at hinanap ni Sean ang kotse niya. Hindi na makuhang kumalas ni Ayla sa pagkakahawak nito dahil nakatutok pa rin ang baril sa ulo niya. Sabi mo pakakawalan mo ko, di ba? Nanginginig na tanong ni Ayla. Oo. Nakangising sagot ni Sean, sabay hampas ng baril sa batok nito, dahilan para mawalan siya ng malay. Napagising na nga lamang si Ayla nang maramdaman ang malamig na bagay sa mukha niya at pagdilat niya ay si Sean pinupunasan ng basang tawel ang mukha niya. Sino ka? Nasaan ako? Tanong ni Ayla at napangisi si Sean sa narinig. Itong asawa ko talaga. Ang ganda. Sambit ni Sean at nagulat si Ayla. Ha? Anong pinagsasasabi mo? Gulat nga na nagtanong si Ayla at bumangon. Ngunit napahawak siya sa ulo niya at naramdaman ang matinding sakit. Huwag ka munang bumangon, Han. Nakakasama sa baby natin yan. Sambit ni Sean at hinawakan ng ulo ni Ayla. Sabay alalay, pahiga. Nagugulhan man, ay sinunod ni Ayla ang sinabi ni Sean. Ang daming katanungan sa isip niya. Ano bang nangyari sa akin? Bakit hindi man lang kita naalala? Tanong ni Ayla. Kaya ngumiti si Sean at hinawi ang buhok nito habang si Ayla naman ay hindi komportable sa ginagawa ni Sean. Nadulas ka sa hagdan at nakomatos ng 2 linggo. Natakot ako baka mawala ka sa akin. Buti na lang nagising ka. Sambit ni Sean at nangunot ang noo ni Ayla. Kung nakoma ako, hindi dapat nasa ospital ako. Doktor ako. Kaya napagdesisyonan kong iuwi ka na lang dito sa bahay natin. Sambit ni Sean at hindi pa rin kumbinsido si Ayla. Bakit wala man lang equipment dito? Muling tanong niya. Shh! Magpahinga ka muna, Han. Wala ka pa masyadong lakas. Lumipas ang 3 buwan, ay natuto na nga rin si Ayla ang pakisamahan si Sean. Pero hindi niya ito maramdaman na mahal niya ang nagpapakilalang asawa sa kanya. Pero isang gabing managinip siya. Napanaginipan nga niya ang isang lalaki. What's wrong, Han? Tanong ni Sean na nasa tabi niya. Napanaginipan ko yung lalaking walang mukha. Pulong ni Ayla kaya tumalikod si Sean sa kanya at muling natulog. Dala lang yan ang pagbubuntis mo. Buling ni Sean.
Sino ka ba talaga? Tanong naman ni Ayla at napailing lamang siya dahil baka nga dala lang yun ang pagbubuntis. Kaya bumalik na nga siya sa kama at muling natulog. Sa pagising niya sa umaga ay agad siyang nagbihis para maghanap ng gagamitin ng bata. Samahan na lang kitang pumunta sa doktor mo. Sambit ni Sean at yumakap si Sean pero pilit na kumalas si Ayla. Tara na, para maaga na rin tayong makauwi. Ayaw kong mapagod kami ni baby. Sambit ni Ayla. Tumungo sila sa garahe at nang makapasok silang pareho sa kotse, ay agad nagmaneho si Sean ng kotse. Levi. Kusang lumabas. Sa labi ni Ayla ang salita o pangalan na yun nang makakita ng dagat. Anong sabi mo, Han? Tanong ni Sean na nasa daan ang pansin. Wala. May nakita lang kasi akong ice cream na ubi flavor. Palusot ni Ayla at tumango-tango lamang si Sean. Nang makarating sila sa ospital, tumingin nga ang doktor kay Ayla at agad silang pumasok sa gusali. Papasok na sana si Ayla ng pinto nang may lumabas sa babae. Ayla! Kulat na sambit ni Selena nang makita itong buhay. Salamat sa Diyos, buhay ka pa. Dugtong pa ni Selena, kaya nangunot ang noon ni Ayla. Sorry miss, pero hindi kita kalala. Kung kalokohan to, please, wag mong sayangin ang oras ko, nagmamadali ako para sa check-up. Inis na sambit ni Ayla at agad na pumasok sa office ng doktor niya. Habang si Selena ay nagmamadaling kinuha ang telepono sa bulsa at tinawagan si Levi. Ilang ring lang ay agad itong nasagot ni Levi. She's alive. Sambit ni Selena at parang tumigil ang mundo ni Levi nang marinig, kaya nagmamadali nitong binaba ang telepono. Oh God, salamat po dahil buhay siya. Bulong ni Levi. Dahil nagdarasal siya araw-araw na sana buhay pa si Ayla at parang dininig nito lahat. Nakita ni Levi si Sean na nasa labas ng ospital. Halos manginig ang laman niya sa pagpipigil na huwag patayin ng lalaking kumuha sa babaeng pinakamamahal niya. Tapos na? Rinig ni Levi na sambit ni Sean at lumabas si Ayla. Oo, uwi na tayo, napagod ako. Sambit ni Ayla, kaya nagtaka si Levi nang napalingon ito sa gawin niya dahil hindi man lang siya nito nakilala. Napagod yata ang asawa ko, sambit ni Sean na nagpainit ng dugo na Levi. Anong asawa? Inis na sambit nga nito sa sarili. Nakarating sila sa mansyon at si Levi tinigil ang sasakyan sa di kalayuan. Maghapon na nagmasid si Levi sa buong paligid at nang sumapit ang dapit hapon ay kumilos na si Levi. Hindi, may mali eh. Kung matagal na kitang kilala, bakit na hindi kita maramdaman? Bakit parang napipilitan lang ako makisama sa'yo? Sigaw ni Ayla at narinig yun ni Levi na nasa labas kaya dali-daling pumasok nang walang ingay sa mansyon. Pakadala lang yan ng pagbubuntis. Sambit ni Sean na pilit na lumalapit kay Ayla. Hindi, there's something wrong here. Hindi kita mahal. Sambit ni Ayla. At habang nag-uusap silang dalawa, galit na tinutok ni Levi ang baril sa balikat ni Sean, sabay kalabit ng gatilyo at kasunod nito ang binti. Love, sambit ni Ayla nung nakita si Levi, kaya agad na tumakbo ito papalapit kay Levi at niyakap ito. Bakit ang tagal mong dumating? Hagulgol ni Ayla at niyakap si Levi ng mahigpit. Kasunod nito ang pagdating ng mga pulis at agad na pinusasan si Sean sabay pasok sa police car. Sa sobrang kaba at pagiyak ay nahimatay si Ayla. Sa pagdilat ni Ayla ay agad siyang napangiti nang marinig ang ingay ng alon. Ayla, bangon na dyan, tapos isuot mo to. Sambit ni Selena at tumalon sa kama, kaya kahit tinatamad pa si Ayla, ay wala siyang nagawa kundi bumangon. Naligo na nga ito at sinuot ang damit na dala ni Selena na bumagay talaga sa kanya. Ano bang meron? Bakit ganitong pinusuot mo sa akin? Para namang kakasalin tayo nito eh. Sambit ni Ayla habang inaayos ang buhok niya. Sakasan si Levi? Dugtong pa nga na tanong ni Ayla. Nasa dalampasigan. Naghanda ng picnic natin. Sambit ni Selena habang nilalagyan ng kolorete ang mukha ni Ayla. Medyo surprise daw yun kaya kunwari lang. Wala kang narinig sa akin ha. Pipiringan ko ang mata mo patungo doon. Sambit naman ni Selena at tumango naman si Ayla.
Lumabas sila sa cabin at nakapiring si Ayla. Malayo pa ba? Konti na lang. Sambit ni Selena at ilang hakbang ay inalis na nga niya ang piring sa mata ni Ayla. Napanganga si Ayla sa nakita dahil nandun sa dulo si Ace, nakasuot ng tuxedo sa tabi ng pare. Ano to? Pulong ni Ayla kay Selena. Surprise wedding. Sambit ni Selena at umalis sa tabi ni Ayla. Halos hindi makapaniwala si Ayla pero kusang naglalakad sa pasilyo ang mga paa niya at nakapako ang tingin sa mata ni Levi. I do, father, bulong ni Ayla habang nakatulala pa rin sa maladyos ng kagwapuhan ni Levi. Iha, hindi pa tayo nagsisimula. Sambit ng pare kaya bumalik si Ayla sa ulirat at mahinang yumuko habang namumula ang pisngi dahil sa kahihiyan. Sobrang excited eh. Parang ang bilis ng pangyayari at tanging naririnig lang ni Ayla ay nakakabinging tibok ng puso niya. Nang sinabi na nga ng pare, finally, you may now kiss the bride. At yumakap si Levi sa bewang. Siniil ito ng halik sa mga labi ni Ayla. Puno ang saya. Ang puso ng dalawa na nagmamahalan dahil sa wakas ay magkasama na nga rin sila. Kasalukuyang nakahiga sila pareho sa buhangin at pinagmamasta ng mga bituin sa kalangitan. You know what? Dati, pinagdarasal ko lang na isa sa mga bituin na yan ay tatanggapin ng buong pagkatao ko. Pero ngayon, nasa tabi ko na siya, nagdadalang tao ng anak ko. Sambit ni Levi at bumangon kaya bumangon din si Ayla. Ako dati, nakatitig ako sa bituin habang umiiyak at inihiling na sana may isang taong dadamayan ako at hindi iiwan sa anumang hirap na aking napagdaraanan. Pulong ni Ayla at hinarap si Levi. Salamat sa Diyos, binigay ka niya. Pulong ni Ayla. Mahal kita, Levi. Bulong nga nito at tinitigan ng mata ni Levi. Walang oras na hindi kita minahal, Ayla. Sambit ni Levi at pinagtapat ang labi nilang dalawa habang ang puso nila ay puno ng kasiyahan. Nahuli na nga rin ang mga magulang ni Ayla nang dahil sa mga masasamang gawain ng mga ito, pinagbabayaran ang lahat ng kanilang mga kasalanan at pagiging makasarili. Samantalang sina Ayla at Levi namuhay ng payapa at masaya kasama ang kanilang anak dahil tinigil na nga rin ni Levi ang pagiging isang mafia para nga bubuo ang kanilang tahimik at simpleng pamilya. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Levi at Aya. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Josefina Rubio, Cristal Hilario, Perla Malilin, RDC, Presbyteros Rose, Jean Rosario, Gina Ta Morite, Cristal, Margarita Lagumbay, Luzen de Reyes, Sapphire, Sue Marieta, Remedios Paul, Wilma Portman, Flor de Lisa de Vera, Joel Capili, Fe Espina, Jocelyn Castro, Rosemary Palaganas, Janice Marukin, Belle, Lynn Lee, Lavina Galang, Carmelita Mendoza, Robsky Sunyo, Augustus Rafanan, Nida Lemos, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli. Ito ang Jules Stories PH. Thanks for listening and God bless everyone. Wala man lang bang kanin dito?